Okay, hello comics people. Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Kasama ko ngayon si Mick Fajardo and special guest namin si Miggy. Ayan. Konting introduction lang kay Miggy. Ayan. Cesar Miguel Escaño lives in Tacloban City, Leyte. He was a fellow for fiction at the 56 Silliman University National Writers Workshop in 2017. His stories have been published in the Philippines Graphic Magazine, Philippine Genre Stories, Story Philippines Magazine, and katitikan.com, the literary journal of the Philippine South. Yan. Okay, welcome po sa show, Miggy. Well, thank you for inviting me. So, it's an honor actually. Ayan. Nagpapasalamat kami kay Miss Olivia ng Difference Engine kasi siya yung nag-connect sa amin sa mga creators ng Sound at Delay, yung comics anthology na kakalabas lang nitong Sound Anthology, yung Delay Anthology. Ayan. So may gawa si Miggy dito at ito yung nakalagay sa screen natin. Kayo po yung nagsulat ng A Day in the Life. Ayan. Tama po? Yes. Actually, I'm one half of yung creative team. Ako yung writer at may illustrator ako since hindi ako marunong mag-draw. Actually, konti lang. Pero hindi enough para ma-publish. Si Ferdy Bambico. Actually, siya yung veterano na comic artist. Actually, gusto ko sana nga siya masama today, pero actually nag-beg off siya dahil kasi na daw siya, parang para daw sa mga bata na daw yung mga interview na ganito. But si Ferdy Bambico, actually thankful ako sa kanya kasi I think without him, yung comic ko, yung A Day in the Life, wouldn't have been possible. Wouldn't have come to life. Ayun. Okay, thank you po, Miggy. So, kanina bago tayo nag-umpisa, kinikwento nyo yung story kung paano kayo nakapasok sa anthology ng Difference Engine. Yung Difference Engine po pala sa mga nanonood ay publisher sa Singapore. Ayan, tapos nag-invite sila ng mga Southeast Asian creators para mag-contribute para sa anthology. Ayan, sige po sir. Sir Miggy. Pakikwento po kung ano po yung story nung pagsali. Okay, back in mga, I would say 2023, probably it was April 2023, Difference Engine isang independent comics publisher based in Singapore. Nag-issue sila ng call for submissions for isang comics anthology, yung entitled Delay. Ayun, a comics anthology. And yung comics anthology na to, at least yung call for submissions for Southeast Asian writers and creators and artists. Ayun, yung editors ng anthology na to, si Paolo Chiquiamco. He's also kilala na siya na comics writer. He's also a prose writer, fiction writer. He was actually also featured yung comics niya sa yung Sound, the comic anthology, the previous na publication nila. And si Charis Lok, I'm not sure if I'm pronouncing it correctly, siya rin yung editor ng Sound anthology rin. So yung yung call for submissions ng Delay, actually nandun na mismo sa sa title. Ikaw na mismo yung mga mag-interpret what does delay mean. Ayun, siguro it plays with time, siguro memory, and how it affects a person's life. Actually with ayun nga, since nung nalaman ko yung call for submissions, nag-brainstorm agad ako. Ano kaya pwedeng gawin? And ano pwedeng kaya submit? Actually, marami yung mga concept na naisip. Pero naisip ko since, ayun nga,
why not na use a concept, idea na matagal ko nang naisip, pero actually originally gusto ko gawing short story. Pero isip ko mas maganda actually na visual siya. So mas bagay for comics. So kaya ako naisip yung A Day in the Life. So siguro yung brief synopsis of A Day in the Life. Sa A Day in the Life, it's about a day, actually a lazy Saturday in a lazy Saturday following siguro 13-year-old Gino who lives in this very one-of-a-kind community called Kalawakan Village. And unique yung community na to dahil kasi puro mga extraterrestrial or alien yung nakatira dito sa village na to. At si Gino na lang at yung mga magulang niya, sila lang yung mga tao doon, yung mga humans doon sa village na to. And si Gino, since Saturday nga siya, it's his time to do the chores. So habang ginagawa niya yung mga chores niya, tutulong sa bahay, naglilinis, nakikinig sa music. Tapos nung tapos na siya, gusto niyang lumabas sa bahay para mag-explore. Kasi ayun nga, may nakita siyang parang creek na malapit sa bahay nila na gusto niyang puntahan kung nasaan yung source. Tapos ginawa niya, paglabas niya sa bahay, pumunta sa mga kapitbahay niya. Puro mga alien to. And nagkataon hindi sila lahat pwede for one reason or another. So medyo nalungkot si Gino. Isip niya bumalik na lang sa bahay kasi nangako siya sa nanay niya na hindi siya mag-isa na yung mag-explore, lalabas kasi baka kailangan mo na may kasama ka in case may mangyari. So nung naisip niya babalik lang siya sa bahay niya, may nakita siyang flying saucer na nagland dun sa village hall nila na actually nagdo-double sa spaceport. And wait lang sir, baka ma-spoil niyo po lahat ng Actually, maiksi lang naman ang part na yon. O sige, tapos ayun, that's actually when the story really begins. Pag punta niya dun sa spaceport and pagpunta niya doon, may makikilala siya na isang I would say mahiwagang nilalang, okay, or actually I would say extraterrestrial na who changes the way he views life and how important time is. Ayun, siguro. Pasensya na kung medyo mahaba yung summary. Actually, marami pa naman mangyayari, pero lang naman 'yon. Siguro it's a small part. So, nabasa ko na po yung short story and very interesting po yung premise. Saka isa sa mga yung napansin ko po talaga ay yung art style. Pati yung nostalgia na na aspect nitong short comics kasi parang pinakita dito, ito nagbubunot, merong cassette tape, nature, para siyang yung noon nung uso noon mga 80s and 90s. Ayun. Paano niyo po naisip yung ganun? Gusto niyo po ba talaga ng ganung ipakita sa mga magbabasa sa Southeast Asia kung ano yung culture ng Philippines? Ganun po ba yung iniisip niyo nung time na kinonceptualize niyo itong story? Actually nga, sa totoo lang, yung setting ng story, it's set in 1993 Philippines. Ayun nga, actually, binase ko siya sa, nung panahon nung I was growing up, yung panahon ko, 1993. So, noong 1993, actually, di ako nakatira sa Maynila, nakatira ako sa Antipolo. So, medyo, even yung Kalawakan Village, inspired by yung kung saan ako nakatira, sa yung Sumulong Subdivision na medyo isolated siya kasi halos walang nakatira sa village namin, so malawak yung outdoors,
Tapos, ayun, on a Saturday morning, butulong ako sa kami ng mga kapatid ko sa bahay, minsan nagbubunot, naglilinis. Tapos ayun, para habang naglilinis ng kotse, nakikinig kami sa stereo. And ayun nga, actually nakatulong rin to, I guess, yung time period kasi ay alam mo naging uso na sa Stranger Things, 'di ba, yung mga yung nostalgia, yung sa 80s ganon, sila 80s actually. So naisip ko naman, why not 90s or at least 80s 90s. So ito yung period ng yung just before the millennium. Ayun, yung mga yung Gen X, o actually tawag nga sa period na yun Xennial yung between Gen X and Gen Y. And napaka, I guess, for me, memorable ng time na to. Ang daming nangyayari. And it's a period of great change kasi analog pa, nagta-transition to digital. Ayun, stereo, mga cassette tapes pa yon. Actually, nagsisimula na siguro yung CD, pero at that time, mahal pa. Okay? And ayun, pero may mga digital na devices kagaya ng watch na nakikita mo diyan, yung sa wristwatch, pero pasimula pa lang. Ayun, so I guess I wanted to evoke nga yung nostalgia rin ng 90s, siguro yung mga early 90s. Ayun, just before yung millennium, supposed to be a time of great change. Ayun, I guess actually inspiration ko dito, I would say yung, kung alam niyo yung TV show ng The Wonder Years, yung si Fred Savage, it's actually set in the 1970s. It's a parang coming of age story siya, parang growing up. And how he deals with yung ordinary life. And ayun yung actually I wanted to yun yung inspiration ko for the character of Gino. Na ayun nga, he's very, I would say, innocent. He's very open to new experiences. Ayun. I guess ayun yung ko. Thank you po. Thank you po, Miggy, sa introduction dito sa ginawa nyo. Napakaganda po. Also, balikan po natin yung itong art style na nakita ko talaga na classic Filipino style ng pagdodrawing ng comics. Pwede nyo po pong ikwento kung ano yung history nyo? Paano po kayo nagkakilala ni Ferdy? Yun. Na Sige. artist Actually, nitong short story. Sayang nga wala siya dito Pero, yun nga, nagkakilala kami kasi years ago, may nakilala kami through a common friend, si Marvin Santana. Actually, anak siya ni Mar Santana, yung kilala siya na artist. Siya yung actually siya yung artist, I think, ni Mars Ravelo, collaborator sa Elastic Man. Di ba pang mga classic na comic characters, mga comics, ganon. So, ayun, nakilala ko kasi si Mar Santana because before na-involve ako sa isang animation studio. Ako naman yung management side. Tapos si Mar, siya yung isa sa mga supervisor ko. Tapos si Mar, actually in-approach ko si Mar, tinanong ko kung gusto ba niyang kailangan ko ng artist na pwedeng gumawa ng yung classic na Pinoy style na comics. Alam ko kaya ni Marvin yon. Sorry, si Marvin. Pero kasi at that time, busy siya kasi may may project siya na animation. May animation project siya. So, refer niya ako kay Ferdy Bambico. So, ayun nga daw, na bagay daw siya sa kayang-kaya daw niya yung classic comic style na yung hinahanap ko. So, ayun, kinontak ko si Ferdy, and tamang-tama, wala namang siyang libre siya. So, wala naman siyang ongoing na project na animation. So, ayun nga, actually nakita ko naman yung mga gawa niya. Nag-research rin ako kung tama ba, huwag ko.
And ayun nga, actually, nalaman ko nga lang na si Ferdy, isa sa mga mga bigatin nga sa sa Filipino comics eh. Kasi ayun nga, nag-apprentice siya kay Mar Santana, yung father ni Marvin. Tapos naging siya sa Atlas Comics eh. Yung time na ng mga 80s and 90s, sila yung publisher sila ng mga popular na Pinoy comics. So yun, so in-approach ko si Ferdy. Sinabi ko yung yung concept ko. Tapos ayun nga, back and forth kami, nag-brainstorm ano pwedeng nating paano natin ipipitch to sa Difference Engine yung para sa Delay Anthology. So, gumawa siya ng artwork. Siguro, ayun, artwork. Kasi yung sinabit namin. Parang actually parang cover store, parang yung comic book cover, parang sample. Tignan ko lang kung kaya kong i-share Sige, subukan ko. Nandito, ito. Sige, i-remove ko muna yung akin. Sige po, i-share nyo na po yung sa inyo. Okay. Check ko lang kung kaya ko i-share Okay. To image file. Okay. Habang sinishare po ni Miggy yung kanyang gustong i-share, remind ko lang yung mga nanonood na meron kaming Indie Comics Podcast YouTube channel. Pwede niyong mapanood yung mga previous episodes namin as well as sa Spotify, Google Podcast, iTunes, at sa inyong favorite podcast platform. Ayan. Okay, ganda ng drawing. Actually, ito na yung final na artwork. Kung may time mamaya, papakita ko yung early. So, para makita yung mga changes na nangyari. So, basically, yung concept nga niya, yung Kalawakan Village, nasa labas sila, or actually within. Tapos may flying saucer, may ilaw. Tapos, ayun, may isang babae na nag-a-admire ng isang butterfly. Mm-hmm. Tapos may nakita ka sa tubig. Pero ayoko nang spoil yon. Ayan. Napakaganda po. Yan, mag-hi tayo sa mga nanonood. RH Kilantang, hi guys. Ayan. Comics creator din po. Saka si Philbert Domingo, magandang gabi, comics people. Ayan. Good evening to all the listeners. Mm-hmm. Ayan. Maganda rin po yung live kasi may mga ganitong interaction live. Kapag meron silang questions na maisip, pwede nilang itanong tapos masasagot na rin natin kaagad. Miggy, pwede nyo po bang kaming bigyan ng konting introduction sa history nyo sa pagko-comics? Paano po nyo na-discover yung comics nung bata kayo? And kailan po kayo natutong gumawa ng sarili nyong comics? Sige. Sa totoo lang, actually yung itong A Day in the Life, ito yung first published comic ko. Although may mga attempt na ako dati, pero unsuccessful. Pero sige, let's go back to the beginning. Sige, before I was a comic creator, comic reader ako. Siguro nung elementary ako, siguro mga late 80s to early 90s. Na-introduce ako sa comics through surprisingly yung sa school ko dati sa Ateneo, sa guidance office kasi meron silang mga comics doon sa mga US. The Flash, actually Superman, mga Spider-Man. And since may mga comics sila doon, wala sa library namin, madalas doon ako pupunta kung nagbabasa. Until nabasa ko na lang lahat. Actually, sobrang natuwa yung mga guidance counselor sa akin. May isa doon na actually nagregalo nga sila sa akin ng mga ng comics na iuwi ko na lang. So ayun, dahil doon actually dito nagsimula. And ayun, yung first na experience ko that,
nung nagkaroon na ng Philbars, actually doon malapit sa may Santa Lucia, doon sa may sa may Cainta, doon ako doon ako na bumili ng mga comics para sa akin. Ayun, nag-subscribe nga ako doon sa mga ayun yung sa Amazing Spider-Man ganun, Web of Spider-Man. And I guess because of that, interested sa mga comics, naging kaklase ko, nalaman ko na rin sila na comics reader rin sila. So, ayun, nagkaroon kami nag-usap kami, tapos actually naging parang amateur kami na comic creators kasi gumawa kami ng sarili naming na comics na actually mga bond paper lang yan, naka-fold. Tapos kami gumagawa ng cover, tapos mga yung artwork. Okay, tawag namin nga Cam Comics ganun kasi mga initials namin dati. Ayun, tapos siguro fast forward na masyado kasi mahaba to ayun nga to na-introduce ako sa mga comics, and siguro nung around 15 years ago siguro. Actually, not exact 15 years, so 12 years ago kasi naging guro ako sa Ateneo de Manila. Tapos naging co-teacher ko si Albert Orr. And in-approach niya ako kasi gusto niya, in-invite ako na may grupo siya na tungkol sa mga comic enthusiasts rin, called Comics Every Thursday. So, hindi lang kami mga comic reader, tapos mga actually yung ginawa namin may mga project kami. Gagawa kami ng mga indie comics namin. So, nagsusulat kami ng kwento, ng mga script, tapos pini-pair up kami sa ng mga hindi lang kasi puro comic readers kami, writers tapos mga artists. So, pini-pair up kami with yung writer and artist to come up with mga short na mga short comics. Ayun, yung mga ibang kasama ko doon, medyo successful sila. I guess gumawa sila ng mga zine. Sila sa mga mga comic book fairs, as mga zine fests, ganun. Ako naman, nakasulat ako ng mga script. Problema lang, medyo minalas ako sa mga I guess hindi na natuloy from script na naging comic book. Pero ever since, because of that experience sa Comics Every Thursday, parang I've always wanted to become a comic creator. So, ito, may opportunity na sinubukan ko. And ayun nga, successful naman. So, I'm happy I'm happy from what happened. Ang layo kasi 'di ba ng yung from conceptualization to yung finished product eh. Hindi ko naman naisip na magiging ganito yung yung finished product. But it's about discovery. And nakakatuwa na ganito nga yung nangyari. Hopefully this won't be the end. Okay, this won't be the end of yung my comics journey. Sana may may second pa na na output, or third or fourth. Ayun. Ayan. Kaabang-abang po yung mga susunod yung gagawing comics. Itong A Day in the Life na comics, na short comics po, ito lang po ba yung pinakauna yung short comics o meron pa kayong nandyan na hindi pa nailalabas? Actually, meron pa. Siguro ayun nga yung kwento nga sa grupo namin na Comics Every Thursday. Meron actually na supposed to be na anthology rin, na ako yung editor, na pangalan Faces of Midnight. Parang siya, yung horror comic na anthology. Puro mga 8 pages na para tungkol sa mga mga Filipino monsters or yung mythological creatures. Ayun. Kaya Faces of Midnight dahil kasi base siya sa yung
yung libro ni Maximo Ramos, yung The Creatures of Midnight. Yung ano siya, yung parang encyclopedia siya of mga yung Philippine magical monsters and creatures. Ayun, actually halos tapos na dapat yung anthology na yon. Tapos na actually namin yung artwork. Si Budget Tan nga is actually isa sa mga contributor namin eh. Supposed to be dapat siya para sa isang publisher. Okay, kasi gusto niyang gumawa ng comics in print. Yung problema lang, biglang nag-back out yung publisher. So hindi na natuloy. So ayun nga, nakabangko siya. And hopefully in the future, pwede naming ma-revisit yung project at pwedeng mailabas. Ayun. And actually ayun na siguro yung pinaka the closest siguro na comic output ko kasi actually isa sa mga stories doon yung sa akin. Hopefully ayun nga mailabas namin in the future. But ayun nga, yung A Day in the Life, ito yung first na talaga na published ko. Marami mga attempts, pero hindi nga na ilalabas, hindi natutuloy. Opo. Yung anthology nyo po, hindi nyo po ba na-try na i-pitch sa ibang publisher o dapat exclusive lang dun sa nag-back out na publisher yung anthology na yon? Actually, pwede pa naman i-pitch. Yung problema lang kasi, mga yung page count niya siguro mga 60 pages lang. And siguro mga 18 to 20 pages, actually hindi naman 18, mga 10 pages, puro mga pin-ups. And may issue rin yan tungkol sa mga dati kasi yung mga artists doon sa pin-ups, mga students yon. So kailangan pa i-contact ulit sila lahat para bibigyan sila ng permission na gamitin yung artwork nila. At the same time rin, yung mga contributors rin, kasi isa sa mga contributors doon si Luis Katigbak, and pumanaw na kasi siya. So medyo issue rin yan tungkol sa sa estate niya kung bibigyan ba ng permiso. At the same time, since di nga siya na-publish, I'll have to contact lahat ng mga contributors ulit asking for their permission. In-explain ko naman sa kanila kung ano nangyari, transparent naman about the entire thing. Pero ayun nga, yung mga ganyan na syempre mga legalities, sana maayos naman 'yon kung ma-revisit yung project na to. Pero rin kasi I guess isa sa mga issue na yung page count kasi yung mga project, I think yung mga publishers ngayon hinahanap nila yata mga around more than 100 pages eh. Mga ganun or close to it. Opo, yung mas makapal yung mas makapal yung gusto nila eh, parang graphic novel. So kailangan pa sigurong dagdagan. Parang yung mga parang ganito po sa delay na anthology. O nga ito, delay anthology mga 200 pages to eh. O mga 250. So ayun nga, kailangan pang dagdagan siguro kung ma-revisit yung na to, yung anthology na yung horror comic anthology na na kung may lalabas in the future. Ayun. Okay. May question pala ako. Sorry. Ayan, sakto sana po. Hindi, kasi gusto ko lang isingin na sakto sana ngayong Undas, yung anthology nyo. Actually nga pero sige, Mick, go ahead. Siguro next year kung kaya. Every year we keep hoping. Yeah, okay, sige. So na-mention niyo na mostly parang ang napansin ko more leaning sa major publications or at least yung may publication na involved. Pero have you tried po ba na mag-produce ng works independently or like mag-self-produce or like self-publish? Actually, sa comics siguro, baka now's the time, siguro nga pwede. Pero nung ginawa namin yung horror comic anthology na editor ako, di pa ganoon ka kasi yung prolific yung yung comics industry. Konti pa lang yung mga publisher eh. So baka ngayon pwede na. Siguro as a
ako as a writer, I've been published before sa mga ayun nga, mga magazines, ganun. Sure, mostly here sa Philippines. And mas madaling mag-publish ng ng mga short story. Kasi iba na kung may artwork kasi eh. Ganun. And ayun, ayun, actually okay nga na welcome development nga na may market yung outside the Philippines. Ito yung difference engine sa Singapore. Actually yung Singapore nga sobrang supportive sila sa mga sa mga artists nila. And also at the same time, they also want to promote yung Southeast Asia. So buti na lang actually na generous sila na they wanted to include mga other countries in Southeast Asia, hindi lang Singapore. Ayun, I think actually yung Defense Engine, madami silang call for submissions eh. Yung A Day in the Life, yung itong Delay Anthology, lang sila, one of yung calls for submissions sila. This year actually naglabas sila yata 3 o 4. Ayun. Hopefully other countries will follow suit. And yung Philippines mismo will also follow suit. Yeah. Ano po yung masasabi nyo na ngayon sa status ng comics sa Philippines compared dun nung nagsimula yung may discover yung comics nung mas bata po kayo? Kasi I imagine at the time nung mas nagsisimula pa lang kayo magbasa nung bata kayo, sobrang dami pang comics sa bangketa, sa mga bookstores, ganyan. Pero ngayon nag-evolve na siya, naging may digital comics na nga po eh. Ayun, actually yung digital, yung internet, ang laking bagay niya in terms of democratizing comics, kasi unlike before, yung audience mo maliit lang o hindi mo nakikita. Ngayon, actually it's worldwide. Kasi ayun nga, may websites na, may mga comics online, and napakadaling mag-publish online. So I guess ayun yung pero ayun nga, yung problema rin diyan, may challenge rin kasi napakadali niya, but how do you get yourself noticed? Paano ka makahanap ng readers? And how will they stick with you? Dahil kasi ayun nga, they can read so much, they can read they can read other things especially sa social media. Ayun nga, and nga siya, but I guess that's it's a challenge at the same time, it's a burden but also a blessing for mga yung mga independent na comic creators, because it allows them to reach audiences parang outside the Philippines. Ayun. Oo. Ngayon kasama na po kayo sa Difference Engine call for entries. Ayan. Mag-hi tayo sa mga nanonood ulit. Trilobite Project Comics. Good evening po. Good evening. Saka si Earl Oshiku. Ayan, present. Good evening. Okay, na-check. Good evening. Ayan. Miggy, ano po yung masasabi nyo sa entries ng mga ibang Southeast Asian countries dito sa Delay Anthology? Nung nabasa nyo po, ano po yung initial reaction nyo? As sa totoo lang, actually, I didn't know what to expect. Pero ayun nga, I was surprised. Kasi to find out yung mga themes ng ibang mga sa ibang mga countries in Southeast Asia. For example, dyan, ayun nga, for example, siguro dun sa Malaysia, meron dyan, Malaysia, actually madaming mga creators from Malaysia. Malaking issue pala sa kanila, yung halagang issue pala kanila yung citizenship. So it turns out na yung ayun nga, some areas dun sa Malaysia, for example, I think when you're born in Sabah yata, hindi ka automatic na na considered na na Malaysian citizen. And ayun nga, if you're not exactly a Malaysian citizen, what are you? Ganun ka, parang yung issue of identity. Malaking bagay yan.
Actually, we take it for granted kasi considering sa atin, basta ano ka dito na pinanganak ka dito sa Pilipinas, actually kahit saan ka galing, kung saan isla diyan, considered ka na Philippine citizen. But for other countries, for example sa Malaysia, mahalagang bagay 'yan. Yung ganun citizenship. Also, it's interesting kasi na yun nga, yung kagaya for example, yung sa Singapore, yung mga entries niya, there were some actually there's an entry there involving yung yung mga shows yung mga Chinese roots, yung sa mythology, ganun, yung about when you die, ayun nga, you have to pass over to the other side. Ayun nga, and iba yung nila, yung parang representation nila of parang the in-between. Ganon. And it shows yung rich culture of Southeast Asia. Iba yung mga perspectives. And yung mga nila, yung things nga, like sabi ko, things we take for granted, mahalaga para sa kanila. Tapos yun nga na it's interesting kung paano yung how culture and yung mga folklore persist through the years. Ayun nga, it bridges mga countries kasi ito Chinese na Chinese mythology, pero ayun na transplant into a modern setting. Ganun. Ayun. Nung nabasa ko rin po itong delay sa kayong sound, natuwa ako na hindi sila restricted sa art style. Iba-iba yung art style doon sa libro. Ayan. Pero pinakatumatak po talaga sa akin tong A Day in the Life dahil Filipino yung Filipino yung style talaga eh. Kung ano yung nakasanayan kong basahin nung bata ko, yun talaga yung nakita ko na unique. Ano pong masasabi nyo about comics? Bakit pa rin siya relevant ngayong panahon na usong-uso na po yung ibang forms of entertainment like yung social media, movies, and ngayon AI. Bakit po importante pa rin yung comics para sa inyo? Akin kasi sa yung comics, it's a unique way of telling a story. Bago actually ako naging comics reader, naging ako, yung prose reader, yung mga mga words, letters, ganyan. And iba yung iba yung comics mismo eh. It's parang harmony siya ng art tapos words. And hindi pwedeng yung sobra sa isa. Kasi kung sobra naman sa art, wala namang kwento or wala masyadong, although meron namang mga mga dialogue-less na na comics, pero iba yung experience. And hindi mo siya makukuha sa sa pagbasa ng mga libro, yung mga prose, or even sa panonood ng mga mga pelikula. And iba yung experience niya. Actually, kasi yung maganda dito sa comics, ayun nga, guide yung art for you to imagine your own story. May may at least may guide na. So the story doesn't end sa pag sa end ng comic, yung last page. Kasi ayun nga, you can continue it in your head. At the same time, even before the first page of the comic, yung first page, since ayun nga may visual guide na, you can imagine kung ano yung nangyari, yung backstory ng mga characters na sa na to. And ayun yung unique sa comic eh. Kasi ayun nga it actually it stimulates the imagination. I would say it. And also, ayun nga, unlike siguro sa I would say sa mga movies or videos, kasi sa videos, everything is there. And at the same time, mas I would say, reader-friendly compared dun sa kung prose lang, kasi kung puro text lang, kasi kung puro text lang, ikaw bahala what to imagine eh. Okay? And sometimes, what you imagine is different from what the artist intends, what the creator intends. So in a way, it's
it's a bridge between you as the reader and the creator. Kasi at least since creator ka, with the help of an artist or ikaw mismo yung artist, you can present to the reader kung ano yung vision mo. Diba, minsan kasi may mga sabi nila sa yung tungkol sa mga short stories sa literature, yung mga writer kasi minsan nagugulat na lang sila kung ano yung interpretation ng ng mga reader. As iba yung sa yung what they intended in the first place. Pero with comics, the intention is there. It's plain on the page. Nakita mo ko ito yung vision ng creators. So at least there's no walang discrepancy doon. So actually it's a very, I would say yung if you want to get to know the creators, comics brings you closer, okay, to their worldview, their perspective compared to literature. Siguro, ayun yung masasabi ko. And I guess ayun nga, yung comics is a unique storytelling experience. It's also a unique reading experience. And yung videos and yung mga prose, they can't do that as well as comics, ganun. Ayun lang. Ayun. Habang nasa usapang comics po tayo, sino po yung mga influences nyo sa pagsusulat ng itong comics at sa inyo pong pagsusulat ng mga short stories nyo? Siguro one of I would say kasi pasensya na puro mga western na western yung mga influences ko eh. Kasi doon ako, ayun nga, when I started reading comics, puro mga western na mga creators eh. I would say siguro for A Day in a Life, siguro yung one of my biggest na influences for this was si Bill Watterson, yung creator of Calvin and Hobbes. Yung tone niya, parang to capture childhood. Ayun, but comics in general, I love reading superhero comics. Ayun nga, mga favorite na writers ko, si Jonathan Hickman, nung sa Rise and yung of the House of X, ganon. And actually siya yung sa Secret Wars rin, tapos yung mga Avengers. Si Brian K. Vaughan sa yung Ex Machina, siguro sa Image. Si Saga. Neil Gaiman siguro. Well, before his fall from grace, but I still enjoy his works. I just separate ko yung niya, yung the person from the creator. Okay? So I like him as a creator. Ayun, Grant Morrison kasi mga concepts niya, especially nung sa sa Justice League or JLA. Okay, and Mike Mignola, especially recent years sa Hellboy. Okay, and kasi he manages to tell so much in just a few pages. Medyo sparse nga minsan yung dialogue niya eh, but I learned a lot about I learned about a lot about world mythology from reading Hellboy at yung mga BPRD at yung mga comics niya. Ayun. May question din pala ako. So, yeah, we're talking about influences, So, would you differentiate yung comics before when you're growing up compare sa current ng comics ngayon, yung mga current na lumalabas? Kasi di ba before yung mga comics medyo ma-identify din natin kagad yung difference from having yung talagang detailed story, detailed art up to more like dynamic, tapos parang mas visual na rin siya. Kasi nga dahil medyo digital na rin yung parang parang digital na rin kasi yung dynamic. So parang ang bilis din ng progression. So anong masasabi niyo po doon? Well, ako siguro as a comic book reader,
I would say kasi dati, yung, yun nga, nung introduce sa comics, puro sa superheroes eh. And yung gusto nila, yung to place as many superheroes sa isang comic as much as as many superheroes as possible. Para biglang dami mga crossover. Yun, nangyari na rin sa X-Men, gano'n, tapos gano'n, mga Secret Wars. At the expense of storytelling. Napansin ko nga yung trend na nangyari, I guess, na sobrahan dun sa mga crossover, yung mga superheroes galore, na a return to actually yung slow-paced storytelling. Napansin ko nga ngayon na yung mga story siguro na that probably would have been isang issue lang. Siguro biglang ang daming issue na is trinesh out. Why? I guess to focus on character development. Kasi it's not about the superhero. It's about his or her story. Even the backstory. And I guess, ayun nga, I guess because since na-decompress yung comics, actually Brian Michael Bendis yung naging mahilig diyan na decompress yung comics pero ang haba ng dialogue niya. Gano'n na mga character driven stories na ngayon. And because of that yung naging trend na gano'n, actually nagkaroon ng it opened up I think for comics for not just superheroes. It opened up comics for yung mga stories kagaya ng Graveyard Book, I would guess, na pwedeng i-adapt from from literature, from prose, naging comics form. Ayun, yung Sandman, ganon. Tapos yung mga yung even Hellboy siguro. Or even nga siguro ngayon yung Saga ni Brian K. Vaughan na maraming actually it's more than 60 issues na ganun. Siguro ayun nga yung I guess yung napansin ko ngayon, ayun nga yung trend nga na away from spectacle and back to yung storytelling and also character development. Pasensya na sa terms ng storytelling, character development kasi dati English teacher ako eh. So ganun. Okay, so it's actually helpful kasi ayun nga since yung focus na not on the superhero itself, it's more on the character, the people, or the person behind the mask. Ganun. Actually, we can all relate dun sa character, at saka yung story, So, huwag mo kayo maglala. We can relate dun sa mga terms din na yun. Kasi usually, yun din naman yung madalas din namin na-encounter din bilang kumikero. Pero yun, curious lang din ako, in relation na lang din dun sa character-driven versus story-driven. Anong mas prefer nyo dun between the two? Mas ba kayo into character development or yung talagang focus sa story? Actually, sa totoo lang, mahirap kasi gawin yung kung story driven eh. In terms na to, yung mga story driven, character driven. Mahirap gawin yung story driven because kailangan napakaganda ng concept mo. Na everything revolves around that. Yung mga characters, parang mga lang sila. Yung mga agents lang sila to help tell the story. Gaya siguro, I would say, yung mga mga big story, mga comic stories kagaya ng Infinity Gauntlet. When it came out, ayun, ang ganda ng story niya kasi maganda yung concept. The problem is, ayun nga, it only works usually once. You can't keep telling the same kind of story again and again. Kaya nga, di ba yung after Infinity Gauntlet, Infinity War, Infinity Crusade, didn't work as well as as Infinity Gauntlet. Kasi it only worked for that specific story. However, yung character-driven story, actually,
I wouldn't say it's easier. It's simpler to tell. Pero it still makes it challenging kasi yung goal mo is how do you tell an interesting how do you make this character interesting? Kasi ayun nga you have to imagine hindi siya exactly parang he's not a photograph as parang a static image eh. You have to come up with paano siya naging ganito, bakit ganito yung mga pananaw niya, and why did he become the way he is. But at the same time, you have to, to plant an idea of who he or she can become. Okay? Ayun nga, so actually yung mahirap actually napansin ko actually ako usually as a fiction writer, I used to write mga story-driven na mga stories. Plot-driven stories. But yung character-driven stories, mas mahirap gawin kasi there's so much you can do. Pwede mong yung challenge, dami mong pwedeng ilagay. Pero yung challenge mo is anong mga detalye na pipiliin mo na importante. Ganon. Actually, kagaya yung A Day in the Life, I wanted a character-driven story, pero ayun nga, yung original na draft nito, ang dami kong gustong ilagay. Pero, in terms of writing it, nung na-layout na siya, I realized na less is more. Kasi, ayun nga, di mo pwedeng ilagay lahat eh. You have to focus on the important parts, tapos leave the rest na lang. Hopefully yung mga parts that were left out, I can revisit in the future, pero ayun, that's na eh. Yung wala kang magagawa na yan eh. Kasi if you include too much, masyado ng cramped yung mga pages and the story suffers. Ayun, so you have to navigate the balance. Ayun, especially sa mga character-driven stories eh. What details you include. Ayun. Sige po, yung in relation dito sa current anthology na kinabibilangan niyo po, how did you prepare ba? Paano niyo na come up yung concept doon sa story niyo? Is it something ba na matagal nang nasulat or is it something na you made specifically para dito sa anthology? Yung concept actually, yung concept matagal ko nang na bangko na. Actually kasi yung the first siguro yung incarnation niya, I wanted actually to tell a series of stories set in this subdivision called Kalawakan Village. Kalawakan Village kasi, yung Kalawakan, it's the Filipino term for outer space. Lawak. Actually, very rich yung term eh. Interesting nga eh. So, yung inspiration nga for Kalawakan Village, if yung Star Trek Deep Space Nine, isang lang siya, which yung isang station na yung a lot of alien races go there, pupunta. And also siguro yung TV show na Erie, Indiana, if you remember that series about this boy who goes to this yung unique na community na where a lot of weird things happen, kagaya yung mga neighbors niya si Elvis at si Bigfoot. Short-lived series lang siya but interesting yung idea. But ayun, naisip ko instead of this weird village, ayun nga, gawin ko namang sci-fi since Kalawakan nga. Ganon. So, ibis na mas mahirap kasi gawin yung mga exploration na na comic eh. So why not set this
you explore the universe through this village na lang. Ganun, Kalawakan Village. Ayun. I guess ano na lang, I would sige, bago humaba yung explanation ko, yung ano, ayun nga, matagal lang nabangan ko yung ano na yan, yung idea na yan, yung concept. Pero I guess nung nagkaroon ng call for submission and yung theme about delay, nagkataon na, ayun nga, naisip ko, why not revisit yung concept na to? And anong kwento yung pwedeng gawin ko na angkop sa theme. Ayun, tapos nagkaroon ng from there, nag-brainstorm ako, nag-conceptualize, tapos nakilala ko nga si Ferdy, tapos nagbigay siya ng mga input niya, naggawa siya ng mga concept art. Ay from there, nag-fine-tune na until yung submission namin, yung concept art. Tapos sinabit dun sa sa delay, yung call for submissions. Ayun, tapos nagustuhan nila. Pero actually, the work didn't stop there. Kasi syempre, gawa ka pa ng script, tapos biglang edit pa yan, revision pa yan, until finally, ayan, yung finished pages na. Okay. Yan, thank you, Miggy. Ang bilis ng oras, mag-iisang oras na tayo. Pero ito yung isang question na gusto ko rin itanong. Knowing what you know now, ano yung maa-advise nyo dun sa nagsisimula pa lang na Miggy na nagko-comics? I would say is, ayun nga, don't give up. Kasi whatever you do, kahit hindi siya ma-publish, it's part of your journey as an artist or creator. Kahit hindi nga siya ma-publish, you learn something. Ako, marami ng mga attempts. May mga ligawang pages nga. And I learned from them. Yung mga mali ko. If it's not published, look at it. Learn from what you've made. Then make something better. Ganon. Yung goal mo. Keep improving yourself. And ayun nga, yung mga ideas nyo, write them down, save them. And kahit hindi mo magawa ngayon, pwede mo pang baka magamit mo pa in the future. Hindi masasayang yun yan. And kung ayun nga, don't worry about losing ideas. Just keep making new ideas. Ayun. Okay. So just keep the faith lang. Ayun nga. Like yung sinabi nga kanina ni Mel na madali na mag-publish ngayon kasi may marami ng mga publisher and there's always online sa internet. Sige, I think may few minutes pa. So may isang question na lang ako. Ano yung mga anong comics or kung isa lang or siguro bigay tayo at least mga 5 comics na binabasa mo as of now or at least mga recent comics na nabasa mo na? And how siguro bakit mo siya nabasa? Favorite mo ba 'yon or may mga hindi ka man nagustuhan sa nabasa mo? Actually, pinaka-reason ko nabasa yung delay eh. Pero sige, sa mga sa comics, I guess in general, actually, pa ako tapos eh. Pero nabasa ko yung Persepolis by Marian Satrapi. It's about yung it's actually a comic niya about yung life as yung in a way it's an autobiography na rin about yung author niya, yung life niya in Iran bago siya I think before naging siya was taken over by yung mga religious fanatics. So it's a interesting parang inside look on how life was back then. And interesting na yung concept na ganito, ayun nga, siguro it wouldn't have been published before if you siguro mga 80s or 90s. But ngayon, they're open to these kinds of comics, which is good. Ano pa ba yung mga nabasa ko recently? Pasensya, I don't think aabot ako sa 5. Siguro 2 na lang. Okay lang po. Hindi naman siya necessarily 5, basta yung recent lang. Siguro yung mga favorite, isa sa mga favorite ko na writers ngayon, si Al Ewing.
He wrote Immortal Hulk, and siguro yung Immortal Hulk, tapos yung The Ultimates, and yung mga forgot the name, mga Avengers niya, ganun. What I like, kasi ayun, siguro 5 na yun. Abot na yung 5 sa daming comics na yun. What I like about Al Ewing is yung flexibility niya. Kasi he goes from horror, yung Immortal Hulk, lumilipat siya sa science fiction, yung mga sa Ultimates, it's about yung mga multiverse, tapos yung mga ganyan. Ang galing niya lumipat from genre to genre, which is ang hirap gawin. And ako mismo sa writer, I've tried to explore other genres, hindi lang parang one kind of genre yung realism. Ang hirap gawin nun kasi ayun nga how do you appear authentic Yun yung mahirap gawin authenticity. Ayun, pero I admire yung mga writers like si Al Ewing na whatever they write, whatever genre they write, it feels like parang they're at home. Ganun. Ang sarap basahin mga stories na ganun. Ayun. Thank you so much, Miggy, sa pag-share nyo at sa pag-guest dito sa Indie Comics Podcast. Kapag may lumabas po kayong bagong libro, feature po natin dito sa Indie Comics Podcast. Paano po makakabili yung mga taga-Pilipinas ng Delay Comics Anthology? Since yung Delay Comics Anthology, it's by a publisher in Singapore. Right now, actually, alam ko there are 2 ways to get a copy of Delay. Either order from them abroad or magastos yung shipping fee, may dagdag yan, or I think they'll soon be actually kaka-release lang niya in a way parang pa yan, soft opening tawag nila. Lalabas yan siguro sa Kinokuniya na bookstore, yung collaboration siya ngayon sa between Fully Booked. Actually Kinokuniya na siya parang matagal na siya international na chain of bookstores na galing Japan. So right now I think may 2 branches of Kinokuniya dito sa Philippines. Nandito yata sa power plant yata sa Rockwell, tapos yung isa nandun sa BGC, Sa BGC. Oo. Hopefully actually yung Difference Engine will be able to have yung copies of Delay available, wag lang sa Kinokuniya but other yung mga bookstores natin, kagaya ng National Bookstore and other bookstores. Well, one can hope. But right now siguro your best bet is Kinokuniya. I'm not sure right now kung available. Actually yung formal launch nga ng book na to ng Anto sa November 29. So baka after that mas magiging more widely available. Okay. Ayun. Abangan natin yung Delay Comics Anthology. Maraming Filipino comics creators ang na-feature dito sa Delay. Actually, may 2 nga. So, hopefully, ma-interview nyo sila. May 2 Opo, naka-schedule na. Si Hans, si Julius, saka yung si Paulo Chiquiamco. Nakalatag na yan. Susunod-sunod na po. Yun. Okay. So, thank you very much po, Miggy, sa inyong pag-guest dito sa Indie Comics Podcast. Saan po kayo pwedeng i-follow ng mga gustong sundan yung mga creative works na ginagawa nyo? Sa totoo lang, actually, hindi ako masyado active sa social media. So, pasensya na kung Unlike yung mga other people na panay post sa social media, ako parang kapag may oras lang. Siguro yung best place right now would be sa Instagram. Check ko yung hindi ko kabisado yung sarili kong address Ayun, Miggy_Escano. Ayun, yung Instagram na na name. Ayun. Konti pa lang yung content ko doon kasi mostly tungkol sa Delay actually.
But siguro kung may mga anything that's happening to me, publish ko ron. I've recently discovered Threads, so baka I'll try to post on Threads also. Ayun Okay. lang. Yan. Thank you po sa lahat ng nanood dito sa live stream natin today. Kung hindi nyo po napaumpisa yung stream, pwede nyo pong panood ng buo sa Indie Comics Podcast YouTube channel. Ayan. Okay. Thank you very much, comics people, and see you again next time. Thank you, sir. Thank you, Thank Miggy you, Mel, Mick. and thank you, Mick. Thank Okay. you. Thank you. It's been a Bye-bye. pleasure.